Paano nakakalusot ang babae na ito at makapatay ng halos 20 biktima? Panoorin natin ang kwento na ito. Isang babaeng Russian na sobrang alcoholic ay literal na papatay ng tao para lang makakuha ng vodka. Ngayon, ang pangalan ng babae ay Irina at si Irina ay nasa edad 30 nang magsimula ang kwentong ito at nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Russia. Pero si Irina ay may malaking problema sa pag-inom. Lubos siyang nalulong sa alak. Gustong-gusto niya ang vodka. At isang araw noong 2002, nangyari sa kanya ang pinakamasamang bagay dahil sa panahong ito. Napagtanto ng kanyang asawa na hindi lamang siya lasing sa lahat ng oras, kundi inuubos din niya ang lahat ng kanilang pera sa vodka. Kaya nagpa siya ang lalaki na putulin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Sabi nito, hindi na kita bibigyan ng pera para sa alak, at talagang ikinainis ito ni Irina. Kaya nagpasya siya na kung hindi siya bibigyan ng pera ng kanyang asawa, hahanap siya ng paraan para makakuha nito. At yun ang ginawa niya. Gumawa siya ng isang pakana para makakuha ng pera. Napagpasyahan niya na targetin niya ang mga mahihinang matatandang babae, lalo na ang mga babaeng namumuhay ng mag-isa. Kadalasan, mga balo, at pagkatapos ay papatayin niya sila at kukunin ang anumang pera nila. Kaya lumabas si Irina at nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang mga shopping bag. Kaya lumapit siya rito at inalok siyang tulungan upang tumawid sa kalye. Iniisip ni Irina na ang pag-aalok ng tulong ay magiging dahilan para magtiwala sa kanya. Kaya tinulungan niya ang matatandang babae na ito at kumana ito. Labis ang pasasalamat ng babaeng ito na inanyayahan niya si Irina sa loob ng kanyang apartment. At nang nasa loob na sila ng apartment, sa isang punto ay tumalikod ang babae. At nakita ito ni Irina na pagkakataon para umatake. Kaya't kinuha niya ang isang vase at hinampas ang babae sa ulo. At kalaunan ay namatay ang babae. Pagkatapos ay naghanap si Irina sa paligid para sa anumang pera. At kalaunan ay nakakita siya ng ilang rubles. Nakatumbas ng humigit kumulang $20 na hindi gaanong kalakihan, ngunit sapat pa rin ito para makabili siya ng vodka. Kaya kinuha niya ang pera at tumakas sa pinangyarihan. At sa isang punto, may tumawag ng pulis at sinimulan nilang imbestigahan ang pagpatay na ito. Ngunit wala silang nakitang talagang humantong sa kaso at na-dismiss lang ito. Ngunit ngayon alam ni Irina na gumana ang kanyang plano. Ang mga matatandang babaeng ito ay nagtitiwala at bubuksan nila ang pinto para sa kanya kung siya ay palakaibigan sa mga ito. Kaya nagpasya siyang gawin itong muli. Ngunit mula rito, mas pinag-isipan na niya ang kanyang plano. Lalabas siya para hanapin ang kahit sinong matandang babae na tila madaling puntiryahin. Kapag nakakita na siya, dahan-dahan niyang babantayan ang babae ng ilang araw. Susubukang alamin ang kanyang nakagawian at sisiguraduhin mag-isa itong nakatira. At pagkatapos noon, lalapit siya sa kanila na nagpapanggap na isang social worker o nagpapanggap na isang taong nandyan lang para tumulong sa mga gawain nila. Sa ganung paraan, wala siyang magiging problema sa pag-imbita sa kanya. Kapag naimbitahan na nila siya, maghihintay siya hanggang sa tamang sandali at bubunot ng martilyo o palakol na dala niya sa kanyang bag. O kung minsan ay makakahanap lang siya ng matigas na bagay sa kanilang apartment at pagkatapos ay bubugbugin niya sila hanggang mamatay. Pagkatapos ay hahalugugin niya ang buong bahay at kukunin ng anumang perang makita niya. Kadalasan na hindi ganoong kalaki. Kadalasan ay ilang libong rubles lang na mga $65 sa panahong ito. Pero muli, sapat na ito para sa kanya dahil ang sinusubukan lang niyang gawin ay bumili ng vodka. Isa pa, bago siya umalis sa mga lugar na ito, lagi niyang sinusubukang pagtakpan ng kanyang mga ginagawa. Madalas siyang mag-iiwan ng plancha sa isang dyaryo o bubuksan niya ang gas stove o magsisindi ng kandila at hayaang masunog. Umaasang magdudulot ito ng sunog sa bahay at sisira sa ebidensya.
Gayunpaman kadalasan na hindi talaga yun gumagana at namamatay lang ang apoy. Pero kahit ano paman, pinagpatuloy niya ang kanyang plano. Umapatay siya ng sunod-sunod na babae at ninanakaw niya ang kanilang pera at pagkatapos ay bibili siya ng alak gamit ito. At malinaw na hindi si Irina ang pinakamalinis na serial killer na napag-usapan natin. Ibig kong sabihin, napakapabayaan niya. Nagkakamali siya tulad ng pag-iiwan niya ng mga fingerprint sa buong crime scene. Minsan nasa apartment siya ng isang matandang babae at napagtanto niyang nakalimutan niya ang sarili niyang crime weapon. Pero hindi naman talaga mahalaga sa kanya dahil patuloy siyang nakakalusot. At nagpatuloy ng maraming taon. Taon-taon patuloy pinapatay ni Irina ang mga matatandang babae sa buong region. Samantala, ang mga pulis, wala silang idea na siya ang gumagawa ng mga krimeng ito. Ibig ko sabihin, malinaw na alam nila na may isang serial killer na nakakawala. Ngunit dahil napakarahas ng mga pagpatay, naniniwala silang ang suspect ay isang lalaki. Kaya ginugugol nila ang lahat ng kanilang oras sa paghahanap ng isang lalaki. Nagsimula pa nga silang makatanggap ng mga ulat na sa ilang mga pagpatay na ito, isang babae ang nakitang malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit tumatanggi pa rin ang mga pulis na ang pumapatay ay maaaring isang babae. Sa katunayan, nakaisip sila ng jury na ang pumapatay ay malamang na isang lalaki lamang na nagdi-disguise bilang isang babae upang linlangin ang mga matatandang babaeng ito na papasukin siya sa kanyang apartment. Gayunpaman, 8 taon na lumipas at ngayon ay 2010 na. At si Irina ay patuloy pa rin pumapatay ng mga tao. At isang araw, nakahanap siya ng isang target at kumatok siya sa pinto at pinapasok siya ng matandang babae na ito. Pagkatapos ay inatake siya ni Irina, ngunit lumaban ang babaeng ito at sumigaw siya ng napakalakas. Kahit nataranta si Irina at tumakas. At ang matandang babaeng ito na kanyang inatake ay nakaligtas. At nang nakapanayamin siya ng mga pulis, sinabi niya sa kanila na ang umatake sa kanya ay tiyak na isang babae. Dagdag pa rito, nailarawan niya ang suspect at nakagawa ang lokal na pulisya ng isang pinagsama-samang sketch. Kaya inilagay nila ang sketch na ito sa buong bayan. Kaya ngayon, hinahanap ng lahat ng isang mamamatay tao na kamukha ni Irina. Kaya ngayon, syempre, sinusuri ng mga pulis ang bawat record ng sinumang babae sa bayan na kinunan ng mga fingerprint. Ngunit hindi nila mahanap ang katugman dahil sa kabutihang palad. Para kay Irina, hindi siya kinunan ng mga fingerprint para sa anumang bagay. Kaya mukhang makakalusot talaga siya sa lahat ng ito. Hanggang sa mas lalo siyang naging pabaya ng taon ding yun. Sa loob ng 2010, sa loob lamang ng 1 linggo, nakapatay siya ng 3 babae na nakatira sa iisang kalye. Kaya ngayon, 16 na matatandang babae na ang napatay niya. Pero sa palagay ko ay hindi pa rin sapat para sa kanya. Sa palagay ko ay kailangan pa niya ng mas maraming pera dahil uulitin niya ulit ito. Kaya naging target niya ay ang matandang babae na ito. Ang pangalan niya ay Alexandra. At ang pagkakaiba ni Alexandra sa lahat ng iba pang babaeng tinarget ni Irina ay personal na kilala ni Irina si Alexandra. At dahil kilala niya ito, hindi niya magagamit ang normal niyang routine bilang isang social worker. Kaya sa halip, nilapitan siya ni Irina isang araw at inalok niya itong magdekorasyon para sa kanya. Kaya kinalaunan, pumunta si Irina sa kanyang bahay. Pagkatapos bigla, bam! Hinampas niya ito ng isang matigas na bagay at pagkatapos ay nilunod niya ito sa bathtub. Pagkatapos ay kinuha niya ang anumang pera na mahanap niya at umalis. Pero ito ang problema, matalino si Alexandra. Mas maaga ng araw na yun, sinabi niya sa kanyang kapitbahay na isang babaeng kilala niya na nagngangalang Irina ang pupunta sa kanyang bahay para magdekorasyon. Kaya nang dumating ang mga pulis at nagsimulang magtanong sa lahat ng tao sa lugar, ang kapitbahay na iyon ang nagbigay ng impormasyon to sa kanila. Kaya ngayon ay meron na silang pangalan na tumutugma sa paglalarawan ng suspect. Kaya pumunta sila at hinanap si Irina at yun, inaresto nila siya. Narito ang isang larawan niya sa totoong buhay at sa huli, inamin niya ang lahat ng mga pagpatay na ginawa niya
at nilitis siya at napatunayang nagkasala at sinintensyahan lamang siya ng halos 20 taon sa bilangguan. Dahil ito nakakabaliw. Sabi daw kasi, ang pinakamataas na sentensya ng pagkakakulong na maaari nilang ibigay sa isang babae sa Russia ay 25 taon lamang. Hindi sila pinapayagang magbigay ng higit pa roon. Ang mga lalaki sa kabilang banda ay maaaring makulong habang buhay, ngunit ang mga babae hindi. Gaano man karaming tao ang kanilang pinatay, yun ang batas doon.